Salamat sa mapagpalang pamamahan. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 2. Ang topic po na tatalakayan natin ngayon ay ano ang tatlong test para malaman ang tamang decision. Kung po ating Bible verse ay tungkol sa Romans chapter 7 verse 19. Buksan po natin ang ating puso at isip sumunod ang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, for I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do. This I keep on doing. Sa Tagalog, sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Teaching number 1, we wish for the best, yet choose the worst. Madalas sa buhay, alam natin kung ano ang tama at mabuti. Ngunit sa ating mga desisyon, pinipili pa rin natin ang maling bagay. Pinapakita nito na ang kahinaan ng tao at laban ng laman ng spirito. Laman at espiritu. Gusto natin sumunod sa kalooban ng Diyos, ngunit may mga pagkakataon na dadala tayo ng tukso, emosyon o pansariling kagustuhan. Pinapaalala nito na kailangan natin ng patnubay ng Diyos upang mapili natin ang mabuti at hindi ang masama. Teaching number 2, we decide freely but God allows sovereignty. Ibig sabihin, may kalayaan tayo magdesisyon, ngunit ang Diyos pa rin ang may huling kapangyarihan sa lahat ng bagay. Maaari tayong pumili, ngunit siya ang nagbibigay daan o pumipigil ayon sa kanyang plano. Ang tunay na karunungan ngayong pagkilala na ang ating mga desisyon ay dapat makaayon sa kanyang kalooban. Dahil siya lamang ang nakakaalam ng kabuuan ng ating buhay at kinabukasan. Teaching number 3, we know what God wants, yet choose what He hates. Alam natin ang utos ng Diyos, kung ano ang tama at nakakaligod sa Kanya. Ngunit may mga oras pa rin na ginagawa natin ang kabaligtaran. Pinapakita nito ang kasalanang likas ng tao at ang pangailangan natin ng biyaya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang mapaglabanan ang tukso at pamuhay ayon sa nais ng Diyos. Application, 3 tests of making the best decision. Number 1, have I prayed for it? Ang panalangin ng unang hakbang sa bawat desisyon. Kapag idinulog natin sa Diyos ang ating plano, binibigyan niya tayo ng kaliwanagan at kapayapaan sa tamang hakbang na dapat ating gawin. Application number 2, is it Spirit-led? Dapat natin tanungin kung ang ating desisyon ay bunga ng paggabay ng Banal na Espiritu o ng sariling kagustuhan lamang. Kapag ito ay ayon sa Espiritu, nagbubunga ito ng kabutihan, kapayapaan at katuwiran. Application number 3, does it glorify the Lord? Sa lahat ng ating ginagawa, dapat natin tanong kung ito ba ay magbibigay o papuri at karangalan sa Diyos. Kung ang isang desisyon ay makapapalapit sa atin sa Kanya, iyan ang tamang piliin. Yun lamang po